Namaga pa ang mata. Bakit namaga yung mata ko? Sa kakaiyak kanina. Kasi naman, ang lungkot-lungkot naman ang story natin kanina. Oo, pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak. Diba? Story of Rosette. Sa mga hindi nakapakinig, ulitin ko lang po, si Rosette po ay 35 years old at napakahirap lang po ng buhay nila sa probinsya, yung tipong isang kahig, isang tuka. Kaya naman, talagang nagsumikap siya na kapag nakagraduate daw siya, ipapasok siya sa isang university na pangarap talaga niya at gusto niya makapunta na Maynila, ganyan. Naaapi din siya sa loob ng classroom. 'Di ba? Tapos yung nanay niya, isa lang ang mata. Isa lang ang mata ng nanay niya ever since. So, dumating yung elementary, high school, hanggang sa magka-college na siya. Gusto niyang pumasok sa isang university, kaso nga lang sabi ng inayfen niya, ng nanay niya, hindi ka makakapasok kasi wala tayong pera. Kaya ang ginawa niya sa sobrang frustrated niya at talagang gusto niya yung pangarap niyang mangyari, tumakas siya sa probinsya para lumuwas ng Maynila. Hanggang sa nakapangasawa siya, nakagraduate naman siya dun sa gusto niya. Di ba natupad niya in short yung kanyang mga pangarap. Tapos nung time na dumalaw na siya sa probinsya, syempre dadalawin niya yung nanay niya kung ano ba nangyari sa nanay ko. Pagdalaw niya, nakita niya yung nanay niya na nakabulagta. Puno ng dugo, yung pala nasaksak pala. Nasaksak pala ang kanyang nanay ng kanyang tatay na ang pinag-awayan daw ay tungkol sa pera. Di natin alam kasi di naman niya nabanggit kung adik ba yung tatay niya, mabisyo or what. Basta yun, nakita niya na lang na nakabulagta sa sahig ang nanay niya. Tapos wala nang buhay. At nung ililibing na nga yung kanyang nanay, doon niya napag-alaman na yung isang mata pala nung nanay niya kaya bulag ay binigay pala sa kanya. Nung baby pa lang siya. Nung bata pa lang. Yun lang. So naiyak lang ako dahil alam nyo, ang panahon talaga ay ang bilis lumipas. 'Di ba? Ang bilis-bilis niyang lumipas. So, wag tayong mag-aksaya. Lalo na kapag halimbawa kaaway natin yung tatay natin, nanay natin, kapatid natin. Wala, minsan nauubos lang yung oras sa pakikipag-away. Tapos di kayo naaayos. Minsan, ang nangyayari, kung kailan lamay, doon nagkakaayos. Yung mga magkakamag-anak, aminin natin yan, 'di ba? Doon magbabate. Tapos doon madadalaw yung namayapa mong kapamilya. Hindi ka na nakahingi ng tawad ng buhay pa, kaya hihingi ka ng tawad habang nasa kabaong. 'Di ba? Will it make sense na humihingi ka ng sorry sa taong patay na at namayapa na? Sana nung buhay pa siya, narinig niya lahat ng mga gusto mong sabihin. Kaya ngayon pa lang, huwag tayong matakot na i-express yung nararamdaman natin. Sabihin din natin yung mga bagay na gusto talaga nating sabihin sa mga taong minamahal natin. At ang pagmamahal ng magulang po ay hindi yan na tutumbasan na napapalitan ng kahit na sino. Isa lang po ang magulang natin at hindi yan nare-replace. 'Di ba? Hindi ka pwede magpapalit na. Papalit nga ako ng nanay, walang ganun, o ng tatay. Wala. Kaya kung minsan natatanggihan tayo o napapagalitan ng mga magulang natin, di naman natin alam kung ano talaga yung nasa puso nila. Baka natanggihan nila tayo pero may iniisip na sila palang paraan. O kaya naman natanggihan nila tayo kasi hindi talaga kaya eh. Hindi talaga uubre. Nasa sayo na yun kung pipiliin mo magstay sa hirap or iiwanan mo yung pamilya mo sa oras ng kahirapan. Tapos ikaw, naging successful ka nga, kagaya na nangyari kay Rosette. Successful nga siya in life. May family pa siyang matatawag ngayon pero nawala yung nanay niya sa buhay niya. At to the last minute, ni hindi siya nakapag-sorry sa nanay niya. At ngayon siya nagsisisi. Alam nyo, mahirap talaga sa dulo yung pagsisisi eh. Late ang papa nyo. Galing po ako ng event mga bangga kanina. Ang Energy FM po ay galing sa Intramuros, Barangay 658 para sa isang event. Mga pangga dyan sa Intramuros. Yung event na papiesta ni Pangga sa umaga yung wellness caravan at kaninang hapon ay yung pabingo ni Pangga. Tapos ng mga bandang gabi na panervyos na ni Pangga. Panervyos na ni Pangga. Alam niyo mga Pangga, ito kwentuhan tayo ha. Hindi ko alam makakapag-caller. Tawagan niyo ako ngayong gabi. Alam nyo, tonight, kaninang hapon, dapat ako pasok ngayon eh. I'm not supposed to come in today. Dahil una, pagod na ako kanina. Hindi ako pagod. Dahil dahil
Nagtrabaho ko na mabigat doon. Pagod ako dahil ninervous po kanina. Alam niyo mga panggat, kaya ako pumasok ngayon, hindi ko kayang sa bahay ako kasi parang I was shaken today. Oo. I saw my life flash in front of me. I saw my entire life flashed in front of me. Dumating ako sa event 1:30 kanina mga panggana. At pabingo kanina, so minana ko yung stage mga around I think mga 2:30. Nag-start ako mag-host kanina mga panggana para sa pabingo niya sa Malate. Ay Malate, Intramuros pala, anong Malate. At nagumpisang umulan. Umulan malakas mga panggano and we were under stage na we were not prepared of the stage sa ganung weather kanina. So naipon po yung water doon sa tolda ng stage, no? Lumundo. And the entire midway beam. The entire midway beam of the stage caved in. Nabali yung gitna mga panggana. I was right in the middle. Oo. Had it been hanggang ngayon second pa rin po ako. Bibira ako nervous yan pero kinabahan pa ako kanina. Ayan, if you see it na andyan nasa screen natin ngayon. Kung nakikita ninyo, hello sa mga sa mga nanonood sa Facebook Live natin. Ayan mga panggana. If you can see it, nandyan ako sa gitna, si Sisa nasa kanan ko, yung contestant nasa kaliwa ko. That was the stage in Intramuros kanina, no? Yung pong beam na nasa kanang bahagi ng screen ninyo, dumaan po sa mukha ko yan, sandang kalyatan layo. It swing past my face. Oo. Tapos sa malapit na part, when that happened mga panggano, nung nangyari yan kanina, oblivious ako sa kung ano yung magnitude of what really happened. I was really oblivious. I didn't know it was that serious, no? Until makita ko tong video na to. Nakita niyo ba yung video? Zoom in natin mga panggano. Bumuka po yung gitna ng stage eh. Dala ko pala kay Mami Banjo. Anyways, going back mga panggano. Ayan. May mga hindi na niniwala sa akin na nagkita kami ni Coco Martin. Totoo yan. Kinatsaring ko lang daw kayo na nagkita kami ni Coco Martin. Wala, naniniwala ka ba? Kinatsaring ko, eto sige. Kasi sinasabi sa akin eh, hindi naman kayo nagkita eh. Gusto mo, bawal pa kasing i-post, kaya eto lang. Ipapakita ko lang sa inyo sa cellphone ko, sa mga nasa live po natin. Nagkwentuhan nga kami, bakit ba? Kinilig nga ako eh. Natomboy nga ako sa kanya eh. Pagagalitan ako ng SEC Motor Supply. Hindi pa nga ito. Baka maguluhan kayo kung sino si Coco Martin dyan, ha? Ayan. Tapos, humingi ako sa kanya ng video greetings. Ayan. Ito yung video greetings hiningi ko sa kanya. Paparinig ko lang sa inyo, hindi ko papakita sa inyo. Bawal pa nga eh. Paparinig ko lang sa inyo. Ito. Ayan. Maganda. Maganda. Yan, ang pinag-uusapan namin si Cara. Maganda, sabi niya. Sabi ko, pusa, mukhang kinilig si Cara. Ito. Si Gandang Cara, batiin mo lang po. Hello kay Gandang Cara. Hi Gandang Cara, kamusta ka? Sana magkita rin tayo someday. Ops! Ano sabi niya? Sana magkita ta someday. Sumagot ako. Ano sagot ko? Huwag kayong magkikita. Sabi ko, wag kayong magkikita.
God bless you and more power sa'yo. Thank you, Bang. Salamat.